Paggunita sa 10th anniversary ng Typhoon Yolanda at update sa Yolanda Housing Projects, ating tatalakayin kasama si Southern Leyte Governor Damian Mercado. Governor, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Bagong Pilipinas. Una po sa lahat, Governor, kumusta po ang inyong paggunita sa ika-10 taong anibersaryo ng Bagyong Yolanda? Paano po inalala ng mga residente ang pangyayaring ito kahapon? So far, kahapon, kami, 10th anniversary with President BBM, Speaker Martin Romualdez, mayroong mass at saka nagbigay ng rate sa yung cemeteryo. At saka, of course, nakita namin na medyo nakabawi-bawi na konti yung nasalanta sa Typhoon Yolanda. Gov, isa po sa naging highlight ng commemoration ng Typhoon Yolanda kahapon ay ang pamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga certificates of award sa ilang benepisaryo ng Yolanda Housing Projects. Sa ngayon po, ilang units pa po ang hinihintay na matapos bago maipamahagi ang mga ito? In terms of units, medyo hindi ko masyado makabigay exactly sa units, but nagbigay na ang presidente ng mga title documents para sabihin natin yung mga babahay ano na talaga sa yung tao na recipient. But so far kung ilan talaga ang nabigay, hindi ko masyadong sabi sa exactly units kasi wala ko sa sabihin natin documents na mayroon. Ang sa akin lang na during yesterday's 10th anniversary, nagbigay ng mga natin documents na binigay sa mga recipient ng pabahay, but hindi ako makabigay ng ilang units ang nabigyan o balance. But so far, ginawa naman lahat. Mayroon namang mga ginawang mga bahay at saka siguro sa more than siguro 80% o 90% na nabigay kasi 10 years na eh. But ang sa amin lang na talagang ang presidente na may bigay na talaga ang mga documents na para sa pabahay sa mga recipients sa Typhoon Yolanda. Governor, ilan po sa mga housing units ang natapos na ngunit nananatiling unoccupied? Ano po ang gagawin niyo tungkol dito? At ano ang pangunahing dahilan bakit hindi pa po sila pumupunta dyan? At ilang units pa po ang maipapamahagi sa mga ito? Hindi ko masyadong makakabigay ng ganon kasi hindi naman ako talaga nakakapag-tingin doon. But sa amin sa Southern Leyte, yung binigay na pabahay namin na tulong sa sabihin natin na nasira 100% na sa amin dito. But dyan sa Tacloban, hindi ko masyadong makakabigay kung ilan. But mayroon akong narinig na yung iba nag-occupy, but alam mo na yung hanapbuhay nila nandun sa baba, papunta sila sa baba, but babalik naman sila. At saka mayroon ding iba na recipient ng pabahay na hindi talaga nagtira doon, but gamit naman nila yung because of their hanap buhay. Yung sabihin natin, hanap buhay nila nandun sa baba, yun sila. But they are happy na mayroon silang sabihin natin, recipient sila sa pabahay. So, Governor, ano po ang gagawin natin para ma-occupy itong mga bahay na ito? Tayo ba ay may long-term plan para po ay hindi, parang lumalabas yung iba po ay may extra silang bahay, parang rest house. Hindi naman, pero alam niyo yun, kasi bumabalik pa rin po sila doon sa syudad. So, meron po ba tayong plano para po in the long run ay hindi humasayang ang mga unoccupied na units na ito?
So far, sa akin naman, kung gano'n, okay naman yun sa kanila kasi at least mayroon na sila talagang bahay na mauwian na sa kanila talaga. Magandang programa yun sa government. But alam mo na, ang tao, pag maghanap buhay, natural, pupunta sa saan sila na mayroong hanap buhay, but babalik doon. But sometimes medyo malayo, mag-cause ng day o gastos sa pamasahe. Kaya mayroon silang temporary na bahay on where sila naghanap buhay. But sa akin naman, tingin ko okay naman yun kasi at least mayroon silang temporary sa baba at saka mayroon talaga silang sabihin nila na bahay na nila na sabihin natin mauwian in case o sa darating na taon o whatever na sila magtira, at least mayroon na sila na at least mayroon ng bahay sila na mauwian. At saka actually maganda yun para sa kanila na at least safe sila na pagka darating ang years to come na medyo, alam mo na, magtanda na, whatever, mayroon silang mauwian. Yun lang sa akin. But ngayon, as of now, of course, naghanap buhay, pupunta talaga sila kung saan sila yung hanap buhay nila before, uwi doon, pupunta doon. But definitely, babalik yan, pupunta talaga yan sa bahay nila na pinigay sa gobyerno. But kung ilang percent o whatever, hindi ko masyadong makabigay kasi wala akong record niyan. Sa ibang usapin naman po, Gov, isa ang Southern Leyte sa posibleng makaranas ng matinding tagtuyot na epekto ng El Nino. Ano po ang paghahandang ginagawa ng probinsya para rito? Actually, sa ganyan, mayroon tayong, of course, ngayon, kasi last quarter na, yung earlier, second or third quarter, na tayo, rehab na tayo sa mga irrigation system, mga line canals na i-ready sa tagtuyo. But so far ngayon sa amin, sabihin natin season sa tagtuyo, but palagi namang uulan dito ngayon, hindi ko alam, climate change. Hindi naman yung ulan dito, palagi uulan. Kahapon ang lakas ng ulan, kaya parang hindi namin na-feel ang El Nino o pagtagtuyo dito sa Southern Leyte. So sir, kung halimbawa ganyan sinasabi niyo po, inaasahan yung El Nino pero taliwas siya doon sa nangyayari, umuulan, paano naman po ang inyong flood control? Wala po bang ganung mga pangyayari na sa lakas kanyo ng ulan, binabaha naman po yung mga lugar sa Southern Leyte? Actually, mayroon din, ginawa ngayon ng DPWH, mayroon tayong konti din tulong sa provincial government. But dito naman hindi kami masyadong affected sa mga baha. Medyo of course yung mga lugar naman dito hindi masyadong malakas. But yung mga rivers na medyo malakas pag magbaha, ginawa na ang mga river control dito. Nagawa. But of course, mayroon pang kulang, but sinama namin sa programa next year na kailangan talaga malagyan ng mga river controls. Yung mga priority muna, inuna namin yung mga possible na delikado na makasira sa mga bahay o farm, yun priority namin. But of course, sa dami, hindi natin magawa kagad. But ang maganda na nasa programa na ng provincial government sa DPWH. Okay, so sabi nyo nga po ay climate change at yung inaasahang tagtuyot ay opposite po, mas maraming ulan ngayon. Pero ang sabi naman po ng ating mga eksperto, eventually dadating rin itong El Nino sa inyong lalawigan. Meron po ba kayong mga nakatakdang mga programa or proyekto na inyong ilulunsad para po sa mga magsasaka sa posibleng maaapektuhan po ng inaasahang tagtuyot na ito? Kung hindi ngayon, in the coming months or first quarter next year? Actually, mayroon kaming ginawa na, as I said, na nag-repair tayo sa mga line canals, sa irrigation. But yung rice field talaga na magtuyo, nag-prepare na rin kami na ibang klaseng, sabihin natin, tanim. For example, yung rice field, pag matuyo talaga, wala na tubig, i-convert namin into
corn, itanim namin, mga corn, whatever, na yung lupa ng rice field, magamit pa rin, productive pa rin pag magtuyo ang sabihin natin mag-dry season. Okay, sir, mensahe niyo na lang po sa lahat ng inyong mga nasasakupan na nakatutok sa ating programa ngayon. Sa akin naman, as Governor Province of Southern Leyte, kailangan talaga mag-ingat tayo, programa sa magandang pagka-programa na in a way, alam naman natin na weather ngayon, tutuyo, ganon, at least mag-prepare na tayo sa natin, programa for the next year, isalit na natin ang preparation sa sabihin natin mag-El Nino or anong magandang gawin na makakabigay pa rin tayo ng sapat na mga pagkain para sa tao natin, especially sa amin sa probinsya sa Southern Leyte. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Southern Leyte Governor Damian Mercado.